For today's episode ay magka-camping tayo. Meron tayong bagong mga kasama. Isa rin sa mga nauna sa pagka-car camping dito sa Pilipinas, si General. At meron tayong good news mga first-timers. Pagkatapos ng 4 na buwan, ay itatayo na toong Alitatap Base Camp. Sinisimulan na ngayon itayo dito sa lugar na to ang totoong Alitatap Base Camp. Traveling is the best way out kapag stressed ka at pagod. Marami tayong napupuntahang mga lugar, pero may mga lugar tayong binabalik-balikan dahil doon natin nakukuha yung kapayapaan. Tulad na lang itong The Humming Farm, lugar na takbuhan ko kapag hinga ay kinakailangan. Back to van life and car camping. My camper van is my second home. A moving home. A moving home away from home. Pero hindi naman dyan umiikot lang ang mundo ko. May buhay pa rin naman ako sa labas. Apat na buwan na ang nakalipas simula nang natungtong ako dito sa Nueva Vizcaya. Maraming plano, maraming sinakripisyo, maraming desisyon ang kailangang upuan at pag-usapan. Pero lahat ng yun, lahat ay malapit na sa katotohanan. Welcome back to another Van Life episode. Ako si Boy First Time, and welcome kayo sa buhay ko dito sa Nueva Vizcaya. Isa na namang makulimlim na panahon mula dito sa Nueva Vizcaya. 10:30 ng umaga, simulan natin ang ating araw ngayon kasi medyo kahit late na ako, maraming ganap ngayon sa vlog na to. Mamaya ikikwento ko sa inyo, pero unahin natin ang unang dapat unahin. Palinisan muna natin si Watod dahil ilang linggo na tong hindi nakakatikim ng ligo. Freshen up muna natin siya, and then pagkatapos nun ay proceed tayo sa ating next na task ngayong araw na to. Ilang araw din ang lumipas na hindi ako nakakapag-vlog dahil nga may mga bagay na kailangang unahin. Yung mga plano natin dati simula nung tayo ay umapak dito sa Nueva Vizcaya ay sa saglit na panahon ay nagkaroon agad kami ng mga plano namin dito sa Nueva Vizcaya. In short, napamahal kami sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaya simula nun, nagkaroon na kami ng mga moments na umuupo kami, lahat ng mga taga Alitatap Base Camp ay nagkaroon na kami ng mga moments na nag-uusap-usap kung ano ba ang gusto nating gawin. Gusto na ba nating manirahan na dito sa Nueva Vizcaya? Gusto na ba nating magtagal dito? And majority, kahit na hindi man 100%, is lahat ay gustong magtagal dito sa Nueva Vizcaya. First things first, car wash natin si Watod. Car wash. Bago din ang lahat ay ang video ito ay sponsored by Gulf Motorcycle Oil. Bibigay natin ito mamaya sa makikita natin na rider sa daan. March 22, 23, 24 ay ako ay babalik ng Maynila muna. Exit muna ako ng Nueva Vizcaya para umattend sa Inside Racing. So sa lahat ng mga nanonood sa akin or kung kayo ay nasa Maynila that time, 22, 23, 24, ay ako ay nasa World Trade Center. Ginaganap ang Inside Racing doon at makikita nyo ako sa Gulf Oil na booth. Magbanding-banding tayo doon, picture-picture kahit saglit. And then after ng event na yan, ako naman ay babalik ulit dito sa Nueva Vizcaya.
Sino kaya ang maswerteng mabibigyan natin ng Golf Pride Scooter Plus ngayon na oil? Para to sa mga naka-scooter. Bro, pwede magtanong? Kailan ka huli nag-change oil? Tagal na po. Matagal na? Hindi ka pa nakakapag-change oil? Hindi pa po. O, mag-change oil ka na. Bigay ng Golf para sa'yo. Pang scooter yan. Walang bayad yan, libre yan. Thank you, sir. Mag-change oil ka na ha. Sige bro, thank you. Ganun lang kabilis. Huwag kayong mag-alala. At kapag kayo ay naspatan ko, ay bibigyan ko rin kayo kasi marami akong dalang Golf oil na pang motor at saka pang tricycle. Hindi natin papasamahin yung loob nila o pabibigatin natin yung kalooban nila kasi bawat tao may dalahin yan. Hindi natin alam kung yung mga ina-approach natin para bigyan natin yung mga produkto ng mga taong o mga brands na sumusuporta sa atin tulad ng Golf oil, pasiglahin natin yung araw na nila. Hindi natin gagawin yung papasamain muna natin yung loob nila o pabibigatin natin yung loob nila tapos saka natin papagandahin. Eh kung pwede mo naman direksyon na ibigay para sumaya yung tao, eh di ibigay na natin ang direkta. Maraming salamat sa Golf oil talaga kasi sinusuportahan tayo ng Golf Oil Philippines sa ating pagbaban life. Though hindi na ako masyadong ngayon nagbumotor, pero dala-dala ko yung mga oils na yun pagbumotor. Love pa rin naman natin ang bumotor at love natin ang mga nagmumotor. Kaya kahit na naka-camper van tayo, is may mga dala akong oil at ipamamigay natin yan at ipapamigay natin yan sa mga taong, alam mo yun, ramdam ko eh. Kanina pa ako paikot-ikot dito eh. Nararamdam ko kung itong tao ba to eh karapat dapat bigyan mo to ng oil. So hindi naman ako nagkakamali kasi dati ko namang ginagawa yung mga ganito. Yung naghahabol-habol ako ng mga rider para magbigay ng something sa kanila. Eh inaabot ako ng ilang oras talaga sa kalsada para makuha ko yung tamang tao. So hanggang ngayon eh andun pa rin sa akin yung discernment na yung pinagbibigyan ko ng mga produkto na to ng mga sumusuporta sa atin ng mga brands eh deserving yung tao tulad ng kanina. Simpleng tanong lang natin, kailan huling nag-change oil? Matagal na po. Eh di bigyan natin ng oil. Mag-change oil ka na. Golf oil. Pagbalik ng Alitap-Tap Base Camp ay kailangan ko muna lumabas para bumili ng lutong ulam. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one. Yeah. But playing all the sad and lonely. Lahat ng mga tao sa base camp ngayon ay lalabas para magkanya-kanya kaming vlog. Si Direk Gino nandyan, si Umaman at si Direk yata alis ngayon, pero ako ay hindi ako makaalis dahil nga marami tayong asikasuhin dahil meron tayong tao. Mamaya explain ko sa inyo, pero ngayon eh mag-aalas 12 na ng tanghali. You took me out of the cold into the fire. Dinakdakan, adobo, plus isang gulay. Hoy, Hilux Blue! Ha! Thank you na, magkakaroon tayo niyan. Ngayon muna, magkatiyatay lang tayo ng tamang panahon sa mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Wala tayong kailangang madaliin. Namiss ko rin yung ganitong klaseng view ng pagbabiyaya. Yung feeling ko tuloy ngayon na nagbumotor, eh parang ang bilis, ang lakas maka-flashback ng mga pinaggagawa ko dati sa pagmumotor natin. Sa mga hindi pa nakakaalam, eh hindi ko naman pinagyayabang kahit paano eh ang dami na natin nagagawa sa pagmumotor. Sa pamamagitan ng pagmumotor eh nakaikot na tayo ng Pilipinas 3 beses. Sa mga hindi pa masyado nakakalam o bagong dating dito sa ating channel, ay ako po ay isang Philippine looper na ang buhay ko talaga sa loob ng halos mahigit 3 taon eh nagmumotor ako, na ngayon ay nagbo-van life. Hindi naman ako sawa, siguro pagod sa kakamotor ng malalayo, pero yung magmotor-motor ng ganito eh masarap pa rin gawin. Tsaka siguro tama na yung ganun, wala naman na tayong dapat patunayan pagdating sa pagmumotor eh. Enjoy na lang natin yung mga pagmumotor ng mga ganito, di ba? Balik na tayo ng base camp, prepare tayo ng pagkakain ng mga tao natin. Nag-falls hunting na naman yung dalawa. Naghahanap sila ng falls na unnamed, tapos papangalanan nila. Na-excite lang ako kasi yung ganitong klaseng responsibility
ay ngayon ko palang gagawin sa buong buhay ko. Yung tipong ikaw yung magpe-prepare kasi may taong gumagawa para sa inyo. Yung typical na dati nung maliit pa ako, nakikita ko lang to sa mga magulang ko na every time na may pinapagawa kami, ay yung mga magulang ko yung busy ba sa kakaluto kasi yung mga tao natin nag-aayos na, tanghali na. Pagdating ng alas 4, magmemerenda yung mga tao. Ako nang gumagawa ngayon. Ito kuya, tara. Alam ko na yung feeling ngayon ng mga magulang ko panahon na yun na ako ay ang contribution ko lang dati sa mga gumagawa kapag may pinapagawa kami, ako ay isang pabigat sa mga gumagawa kasi nakikialam ako. Pero sinasahuran ako ng lolo ko dati. Alam mo ba bro? Maliit ako. Magpala-pala lang ako dati. Papagawa kami ng bahay. Sinasahuran akong patago ng lolo ko. Binibigyan ako 50 pesos. Oo. Lolo ko dati nung nabubuhay pa yon, humingi ako ng baon sa tatay ko. Tapos dadaan ako sa lolo ko. Lo, pahinging baon kasi hindi ako binigyan ng tatay ko. Di bibigyan ulit niya ako ng baon. Di malaki baon ko sa school. Namala ko ng lolo ko na yun. Mang Boy! Mang Boy! Mang Boy! Let's go, motovloggers! Let's go! Saan ba tayo ngayon? Falls tayo! Ha? Falls! Ano tayo? Baka naman malapit lang yung falls na yan. Gusto ko yung mga tulad ng mga 90 degrees na ginagapang nyo. Parang nag-rock climbing, mga Parang ganon. ganon. Sige! Sige na, bye-bye! Ingat kayo! Okay. Nung siguro mga pangatlong vlog ko dito sa Nueva Vizcaya, naalala nyo na may sinasabi ako dito sa lugar na ito mismo. Ito yung likod ng kubo na kung saan tayo tumutuloy at nag-edit. Tapos meron pang isa dito na nagde-decide kami kung kami ba ay magtatagal o maninirahan kami dito sa Nueva Vizcaya. Isa pang kubo na pwedeng pagpatayuan ng bahay. Nag-iisipan ko. Yung lupang tinuturo ko sa inyo noon, ito na siya ngayon. Sinisimulan na ngayon itayo dito sa lugar na to ang totoong Alitatap Base Camp. Kami naman dito ay may mga kanya-kanya kaming mga bahay. Hindi naman namin iniiwan yung aming mga pamilya doon sa Bulacan, sa Pangasinan. Andun pa rin at andun ang aming mga pamilya. Ang itatayo dito ay yung totoong Alitatap Base Camp. Yung tinitirahan natin ngayon ay ito ay yung pansamantalang Alitatap Base Camp lang. Tayo ay pinatuloy ng Flores Peralta family. Mainit nilang tinanggap tayo dito. Halos inampun na nga kami dito. At kami ay lubusan ng papasalamat sa kagandahang loob ng pamilya na ito na kami parang tinuring na nilang pamilya dito, na hindi lang basta dayo kasi halo-halo kami, hindi kami sa isang lugar. Magkakaiba kami ng lugar nila Direk Gino, nila Mamen, pero yung pagtanggap nila sa amin dito is parang to the level na malulungkot daw sila kapag kami ay nawala dito. Sumaya yung lugar nila nung andito kami. Overall, ang ibig nilang sabihin, mas masaya kapag madami. Ayan po te, lahat ng mga check te. Yan yung mga kailangan ko. Ito, binibili na natin lahat ng mga kakailangan natin doon para sa kubo. Mahaba-habang diskusyon din ang ginawa namin kung gagawin ba namin puro kahoy, which is yun talaga yung pinaka idea namin na itatayo yung kubo na puro kahoy. Tabla, kawayan. Okay na. Nabili na yung mga pangunahing kailangan. Marami pa yan kasi problema kami kung paano namin ikakarga yung mga malalaki mga tubo. Malamang ipapadeliver na lang yun dito. Eventually, nagkakaroon kami ng
argument, the argument, suggestion na kapag pinuro natin kahoy at mga kawayan, magkakaroon tayo ng problema in time sa pag-maintain kasi mahirap i-maintain ang kawayan ng mga kahoy. Ito si Kuya Sanchi, ang in charge, ang nag-iisang in charge na magtatayo ng ating Alitap-Tap Base Camp. Mag-hi ka naman sa kanila, Kuya. Hi. Yeah. Inisip na rin namin na pang matagalan na, bakalin na natin para mas mabilis daw may tayo, mas makakatipid kaysa pag nagpurong kahoy talaga tayo. Soon, itong lugar na to ay magniningning to sa gabi. Tapos na ang maghapon natin. Oras naman para magpahinga. Mag-camping na tayo. Parang simula nung dumating kami dito sa Nueva Vizcaya, parang first time lang naming kumain sa labas. Ito mga kainan na to sa highway na makakabili ka ng mga bulalo. Less than 25 kilometers, mararating na natin yung Humming Farm. Parang so far kasi parang yung Humming Farm ang pinaka favorite place namin na puntahan para magpahinga, para mag-chill talaga. Kumbaga, yung tipong wala kang dapat alalahanin pagdating sa security, yung safety is talagang nandyan. Kumbaga, kahit matulog ka mag-isa doon, mag-camping ka mag-isa, wala at walang mangyayari sa inyo. Kakayanin ba ni Watod ngayon na maraming karga plus dala din natin yung ating Bluetti na higante, talagang nadagdagan yung bigat ng ating camper van. Pero subukan natin, wala namang masama kung susubukan natin, diba? Pag kinaya, another achievement na naman ni Watod na nakakaakit talaga siya ng bundok ng fully loaded. Malakas na ng loob ko ngayon kasi may kasama. Pero parang nawawala na rin yung mga experiences ko sa mga nitong mga nakaraan. Parang naglaylo na rin sila. Parang nawala na nga rin sa isip ko. Hindi yan katabi mo nga Ito, mga nino ko yan. Kapag nalaso na ng takot pala yung isipan mo or kahit negativity, kontrolado niya yung buong katawan mo, pati emotion. Oh, pero totoong espiritu. Totoo nga sila, pero kung magpapadaig ka nga doon, talagang lalamunin ka ng takot. Pero kung meron akong kakayahan tulad ni Jello na dumided mo lang kahit andyan na sa harapan niya, yun ang kailangan kong pag-aralan. Kasi hindi ka naman talaga nila gagalawin Ang mas nakakatakot yung mga buhay. Less than 30 minutes ay narating na natin ang The Humming Farm. Humming Farm na tayo. Diretso na? O sige po. Sige po, sir. Si Momen tsaka si ano? Saan kayo? Ginagawa nyo dyan? Pwede ba kami tumabi? Oo, sinama ko na. Are you having fun yet? Lang yan, Tabi na tayo. Malamig ang simoy ng hangin dito ngayon Sa habag pagtanghali medyo nawawala na yung lamig. Pero sa gabi, malamig naman. May oras ng dating ng lamig. Dati, napuntahan na natin to. Parang pang 4th time ko na yata dito. Natulog tayo sa taas ng burol. Ngayon, hindi kami nagstay doon. Dito kami sa baba. Sa may mga puno-puno. Dito mayroon tayong shade. So may time pa tayo para magstay ng konti pagising sa umaga. So, magre-ready lang kami ng kakainin natin. Camping night tayo ngayon. Yay! Habang inaabot ko na O sige, dito ka banda. Abot mo sa akin na buong gabi na to ay meron tayong mga kasama. Ang pangalan niya sa YouTube ay si General. Ang pangalan niya sa Facebook ay si PH General. Check nyo. Henny! Henny na lang ang tawag ko sa'yo. Meow! Ano to sa akin? Ano tong bigay mo sa akin? Uy! Hindi mo isusumbat sa akin tong binigay mo Pasensya na kayo, kasama natin si General ngayon. Pero hindi nyo siya makikita. Siguro kung makikita nyo man siya mamaya or sa later part ng vlog natin, wala siyang mukha. Kasi kung bibisitahin nyo yung page ng General, hindi General Kamote though kaibigan ko si General Kamote, pero yung General lang na isang nagka-camping na mayaman. Total, hindi na naman siya kilala kung sino siya Ito yung mahilig mag-camping ng puro solo. Nag-bushcraft dyan. Bisitahin nyo yung kanyang channel.
At ito yung ina-explain niya kanina sa akin na tinuturuan niya ako ng tip na ito yung mga MRE na kung tawag. Saan mo? Henny! Hindi ka talaga pwedeng kausapin ng matino. So ito yung sinasabi niya sa akin kanina na wag daw ako magpakapagod magluto pag nagba-van life ako or kunwari naglo-long ride or long trip ako. Eh mag-MRE daw ako. Meal ready to eat. Libre ba to? O babayaran ko sa'yo? Libre? Ay, babayaran ko sa ito. Mahirap ba akong bigyan ng libre? Baka isumbat mo sa akin to ha. Baka sabihin mo, manggagamit ako. General, maraming salamat. Lahat for the record. Lahat ng mga binibigay sa akin naka-record. Bawat isa ay meron dalang pagkain na lulutuin. Kanya-kanyang luto at mamaya ay aming pagsasama-samahin. Uy, Tokti! Ba't gano'n yung ano mo? Pakita mo nga yung mga binubushcraft mo. Patingin! Ba't ang mago niyan? Yan yung ano. Version ko ng poke-poke eh. Ano no? Version ko ng poke-poke. Ah. Kasi yung poke-poke, kamatis, saka inihaw na talong. Ah. Sa akin, para siyang sinarsyado. Favorite mo yung poke-poke? Oo, sarap eh. Kahit araw-arawin ko yung poke-poke, masarap. Patikman natin yung poke-poke sa Ilocos nung kasama natin si Mayor TV tsaka Canlas Brothers. Ay, Canlas Brothers! Hindi! Team Canlas! Uy, huwag mo pakita yung poke-poke ko. Konting respeto lang sa privacy oh. Poke-poke ko to eh. Sakti kasi, bakit ganyan kasi pangalan ng pagkain? Pero masarap siya. Pagkain Ilocos yun, mga Ilocano. Bro, bakit ganyan yung amoy nung kahoy mo? Ha? Ang bango nung kahoy niya. May tawag sa amin dito nito. Tawag nito saleng. Saleng? Thank you. Bango. Manghang-mangha kami sa mga kagabitan pang camping ni General. Hindi lang yun, meron pa. Anong klaseng uling yan? Ano ba yung uling mo? Social. At pina-experience din niya sa akin ang mga kagamitan niya sa pagbubushcraft. Anong tawag dito, General? Bushcraft? Hindi. Bushcraft. Ang bilis makabutol ka. Karangalang mahawakan ko lahat-lahat ng mga ano mo. Gamit mo sa pag-bushcrafting mo. Naka-ready na rin ang ating bluetti sa pagluluto ng kanin. Ating bluetti Daming oil. na palagi nyo maaasahan sa mga oras na wala kayong magagamit na kuryente. Di ba? On mo na yung ano, AC. So on mo. Konektado rin sa bluetti ang Starlink. Hindi ko Starlink yan, kay General yan. Pinagamit na sa atin. Yun. Tapos yung dulo. Sige, pagkasana natin yan para pag nagka-Starlink tayo, alam natin kung paano. Tayo papunta sa ating modem. Saan mapapadaanin? Dito? Doon na sa likod. Boom. Boom, ayan. And let there be Internet. favorite Mo. Simula nung na-unbox natin yung Bluetti, hanggang ngayon hindi ko pa siya na-charge. O dahil naghihingalo ng ating Bluetti, ay gagamitin na natin ang ating panghack. Labas na natin ang ating 50 meters na wiring, makikisaksak tayo dun sa kubo, pupuntahin natin dito para may-charge din natin yung Bluetti natin. Tsaka yung mga ibang ilaw namin may saksak na namin. Si Bro General na magbubuklat ng tent ko kasi hindi ako pwedeng magbuhat at masakit yung ipin ko. Pag nagbibigay ako ng puwersa, sumasakit. Kaya iniingatan ko. Sabi ko hindi na ako magbubukas ng roof tent, pero nag-offer si Henny na siya na daw yung magbubuklat kasama yung kanyang tropa. Thank you. Pagkatapos ng tulong-tulong ng paghahanda ng pagkain, ready na ang aming hapunan. Ang kamay na ako. Hindi ako ate pita. Chak-chak ang kamay. Pagkatapos kumain, oras na para ramdamin ang totoong spirit ng camping. Ang katahimikan. Din pinapakaramdaman ko pa yung lugar para baka may multo, mga ganyan. Hindi na.
try mo rin pag nag-van life ka sa loob ng cemetery. Ha? Hirap yun. Kinabukasan, sinalubong ulit tayo na walang kupas na ganda na sunrise ng Humming Farm. Saktong-sakto ang gising ko para masulyapan ang napakagandang bukang liwayway. Good morning. Scripted. Isa na namang napakaganda at payapa na tulog, napakasarap na nagising. Napakaswerte natin ngayon at nagpakita yung sunrise sa atin. Marami din mga followers natin na pumunta dito na naghahabol ba ng sunrise at saka sunset, hindi nila matsyempohan. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano. Balik-balik lang kayo dito sa amin. Subok lang yan ang subok. Kasi maliban naman sa sunset at sa sunrise na maganda dito, yung kabuuan ng lugar, maganda naman talaga. Masarap tulugan, masarap gisingan. So magkakape tayo ngayon. Good morning muna tayo kay General. General, good morning. At para sa aming agahan ay yung madali lang lutuin. Sausage, itlog, at kape. Pack up na tayo. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to sa ating episode. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga interested na gustong mag-camping dito lang yan sa Nueva Vizcaya, The Humming Farm. Search nyo lang sa mapa. Next episode ay tayo ay babalik muna ng Bulacan at meron tayong mga event na kailangan nating puntahan. And then babalik tayo ng Nueva Vizcaya. Lahat ng laman ng apartment namin dati ay hahakutin na natin dito sa Solano para ikarga soon sa ating ginagawang Alitap-tap. Maraming salamat sa pagsama at magkita-kita ulit tayo sa next na upload. Bye bye.